naman ang gagawin nating poster ngayon. So what's up guys? Welcome back sa ating channel. At syempre panibagong poster team naman ang gagawin natin ng isang poster art. Syempre yun nga yung ginagawa natin dito sa ating channel. At syempre ito yung mga laman ng ating content sa ngayon as of this year 2024, no? So ito yung mga magiging laman ng channel natin, puro about sa poster art, no? Syempre tatapusin natin yung mga tema na hinihingi ng mga followers natin, no? Yung mga nire-request nila. So yan, eto nagsisimula na agad tayo sa sa outlining, no? Bali, marami kasi akong naka-pending na sketches, no? Iba't ibang tema. Tapos yan, syempre ginawan ko na siya ng mga sketches, ng mga layout. Tapos ngayon, isa-isa ko silang ginagawa, no? Isa-isa ko silang tinatapos. Kasi maraming naka-pending, no? Sinabi ko na nga sa mga previous video ko na marami ang tema na naka-pending, no? Marami akong gagawan. So, yun nga, kada araw mag-upload tayo ng mga bago, no? Depende sa dami ng mga tema na nagagawan. Kasi kada linggo yata may ginagawang may ginaganap ng mga event ng poster making sa iba't ibang school, no? So yan, maraming nanghihingi at nagre-request, no? Yan, isa-isa kong ginagawan sila. Hindi ko agad magawan kasi nga syempre hindi naman ganoon kabilis gumawa ng ng mga ganitong poster content. Bali, ang mga ginagawa ko lang dito ay mga idea at sample, no? It depends na lang sa inyo kung gagayahin nyo o kukuha kayo ng idea. Syempre, ganito lang kasimple, playing with math. So yan, parang enjoyment, no? Masayang paglalaro ng ng subject ng math. So yan, ganyan. Ganito lang kasimple. Makikita nyo naman kaagad na parang ang jolly, no? Ang saya-saya ng mga ginagawa dito, no? So yan, ganito lang kasimple yung ginagawa natin. Bali, marami kasi nagtatanong kung paano ba siya gawin. Hindi naman siya totally dapat tinatanong kung paano gawin, eh. Bali, isipin mo lang kung ano yung meron dun sa tema na yun, no, sa topic na yun, no. So, yun nga kung paano ka matututong ng math habang ini-enjoy mo siya, no. So, ganyan lang kasimple. Ito, bali, isang layout na naman yung ginawa natin, no? Ibang layout na naman yung ginawa natin dito about sa poster. Ganyan lang kasimple, guys. Madali lang gumawa ng ganyan. Bali, isipin nyo lang o gagawa nyo lang ng imagination yung pinaka-tema kapag once na sa poster, no? Ayan, nakikita nyo, gumamit tayo ng mga symbols. Ayan, plus symbols, addition symbols, multiplication symbols, mga numbers, 0, 1, 2, kahit ano yan, etc. Tapos, syempre, gawa rin tayo ng mga iba't ibang shapes. Circle, heart, yan, mga ganyan, star. Tapos syempre meron din sa math na pinag-aaralan yung mga money sign, no? Peso, dollar, decimals, yan, mga ganon. Bali yan, pag-aaralan din dyan yung mga pie graph, bar graph, yung iba't ibang chart. Ayan, kasama rin yan, di ba guys? So yan, tapos syempre kasi ipapasok pa rin natin yung mga tools o yung mga gamit natin na syempre ginagamit nga sa pag-aaral, yung mga lapis. Ayan, pwede nyo rin gamitin yan. Syempre minsan may time na nagkakantahan yung mga estudyante, may mga tawag dito, yung mga kinakantahan about sa math, yan, yung mga estudyante simula nung elementary, nursery, kinder, elementary, yan. Lagay din natin yung yan, nakikita nyo yung mga parang piano, tsaka yung mga nota, no? Sama rin yan sa pinag-aaralan. Ayan, pwede rin kayong gumamit na Rubik's Cube. Ayan, symbols, yan yung nasa baba, bali nasa left side. Ayan, sa pinakababang part, no, sa lower part, yan, yung Rubik's Cube. Tapos syempre, yung puzzle, yung jigsaw puzzle, syempre, yan. Bali, parang isa yan sa simbolismo na pwede mong makita, no, kapag once na sa education, no, kasi para siyang tumutukoy sa tawag dito, activities, patience, no, ng isang estudyante, no. Syempre, pag bumubuo ka nga, tapos yan, para siyang challenges, no, sa tapos ayan, ganyan lang kasimple. Drawing lang tayo ng mga bata. Pwede kayo maglagay ng kahit anong bata, estudyanteng naka-uniform o batang naglalaro, tumatakbo, nagbabasa ng aklat. Siyempre, bali kasi parang hindi na sa akin hindi na ako gumagamit ng old style na style, no. Basta ganun, yung may batang nagbabasa, may aklat, ganyan. Kasi karamihan nakikita ko sa mga poster na ginagawa nila is dumedepende sila sa lumang estilo, no. Yung parang tipong nakita na nila, okay na yun, gagayahin ko na lang. Yung mga ganun, no. Parang syempre as an artist kasi tsaka yung makabago ang estudyante, yung mga Gen Z millennials, no. Kailangan umisip ka na makabago, no. Marami ako nakikita sa mga poster group, poster community, no, na ang dami nila, ang gagaling nilang gumawa legit
na yun nga natututo sila. Tsaka yung mga yun nga natututong gumawa, siguro yung panggagaya pwede natin gawin yun as a practice, no. Bali parang idea lang natin, no. Tapos pa-practicein natin kung paano nila ginagawa yun, yung mga pagkukulay. Pero once nakapagsasali ka na ng contest, pwede yung gumawa ka ng sarili mo, no. Originality na talaga ang kailangan, di ba? Meron kasi mga nakikita sa poster group, no, na nagsasabi na bakit ako natalo, mas maganda yung gawa ko sa kanila. Yun kasi minsan yung basihan ng judges Hindi mo siya gawa mismo hindi mo siya idea talaga Bali parang kinopya mo lang. Maganda yung gawa mo pero kinopya mo lang siya sa iba. Yan, ganyan. Kaya yun, napaka-importante talaga ng originality, guys. Yun lang yung sasabihin ko sa inyo, importante yung originality natin. Yun yung may chance ang manalo. Kahit sobrang pangit ng gawa mo, hindi ganun kaganda, pero yung nakalaban mo ay sobrang ganda, may chance ka pa rin manalo, no? May chance ka pa rin manalo kasi nga, meron kang sariling originality, pinaghirapan mo. Alam ng judges kung pinaghirapan mo yung ginawa mo, no? Mas mananaig pa rin yung yung pagkakaroon ng originality kaysa sa ganda ng gawa. Ayun. Depende sa mga nagja-judge kasi minsan kasi may mga judge na walang alam May legit talaga yun na yung parang kinuha lang basta may judge lang. Pero siguro ngayon sa panahon ngayon syempre iwas criticism na rin at saka yung sa sa mga pwedeng maging resulta ng isang contest, no. Syempre kumukuha na sila ng mga legit judges, no. So yan, sa process natin ng pagkukulay, medyo syempre kailangan masaya pa rin yung pagkukulay natin. Yung color harmony, bali aralin nyo. Bali ngayon nakikita ko sa mga sa criteria for judging ng mga contest na ganito, ng mga poster making at saka ng post-slogan, no. May mga post-slogan din kasi na tinatawag na yung poster making na may mahabang phrases o yung kasabihan, no. Yung mga slogan, no, pinagsama sila. Bali nakakatuwa na pinapasok na nila yung criteria ng color harmony. Kasi minsan kasi ang sa isang judging ng or criteria ng isang judging sa isang contest is creativity, originality, audience impact, at saka relativity sa team. So yun yung madalas na nakikita ko, no. Pero ngayon nakikita ko may mga contest na nakikita ko na meron na siyang criteria ng color harmony. Kasama na siya, no. Minsan nagiging 5 na, mas may minsan 4 lang, ganun. Nakakatuwa kasi ayun, binibigyan na nila ng pansin, no. Masarap kasing maganda kasing tignan sa isang poster, no, na meron siyang color harmony, no. Yung tipong hindi sabog-sabog. Ayun, hindi sabog-sabog yung pinakapagkukulay, no. Mas maganda yun. So yun, natututo nga maging creative yung bata, no. Tapos yun, para syempre aralin nila yung tamang process ng pagkukulay, no. Since pastel yung gamit kasi sa mga poster making sa mga kasi minsan sa mga schools, no, lalo na provided yung gamit, ang binibigay talaga na na coloring material is oil pastel. Yun talaga yung required nire-required nila na gamitin, no. Bakit? Kasi napakatingkad ng kulay ng pastel, no. Mas na-emphasize at nabibigyan ng buhay yung mga karakter o yung mga object sa loob ng isang poster kapag once na oil pastel yung gamit. Minsan may nagsasabi na maganda yung touch pen o kaya yung mga color pen, no. Minsan kasi kasi yun, mahirap, minsan may tendency kasi na mahirap siyang i-blend. Okay, hindi siya masyadong na i-blend ng maayos, no. Yung mga ganong klase ng pangkulay, no. Kasi may iba't ibang kulay nga siya, pero parang nagkakaroon pa rin ng separation kapag once na yun ang in-apply nyo, no. Tsaka medyo minsan may tendency na matagal, ganun. Tsaka makikita mo yung minarkahan, yung pinakadinaanan ng kulay kapag yun yung gamit mo. Na hindi katulad sa pastel na parang soft lang, maayos, malinis. Depende pa rin sa gumagamit, Minsan kasi may mga may mga hindi pa sanay gumamit kaya minsan kumakalat. Pero kung once na mahusay na yung gumamit ng oil pastel yung mga kasali, syempre isasali ka nga ng isang school, syempre ititrain ka nila. May times na talaga may oras na nakalaan para sa'yo para i-train sumali sa mga ganong contest, kasi malaki yan minsan talaga yung mga contest na ginaganap sa mga schools, no. So yun, aralin nyo yung color harmony, yan yung color blending, yung color shading, yan, tandaan nyo yan, napaka-importante yan. Hindi pwedeng basta apply lang ng apply ng mga kulay, no. Aaralin nyo yan kung ano yung mga kulay na ilalagay nyo sa mga objects sa loob ng poster. Tsaka yun nga, parang kailangan sila, yung paglalagay ng object sa isang poster is nakadepende dun sa kulay na ilalagay mo. Kaya kailangan i-practice mo, gumawa ka ng layout para once na
nakita mo yung pinaka-output is maa-adjust mo pa, no? Kasi syempre hindi naman pwedeng yun nga yung sinasabi ko sa inyo na kapag ang isang kulay itatabi mo sa kulay, mawawala ng buhay, no? Kasi parang nag-merge sila, no? Nagsasalo yung pinaka itsura. Parang naguguluhan na yung judge kung ano ba yung object na to, ganyan. Ang pangit tignan. So kailangan kung isang kulay, wag mo itatabi sa ibang kulay. Parang ganun nga ganun yung idea sa akin para sa. So yun, ayun lang, tignan niyo lang, check niyo yung process natin ng pagkukulay kung gusto niyo matuto, no. Ganyan lang kasimple. Tapos yun nagsasabi na no, hindi ko daw ba kayang gumawa ng isang poster na walang pentel, no. So yun kasi yung yung pinaka base ng ko, no, ng mga artwork ko, no. Yun kasi nakilala ako sa tinta, no, yung paggamit ko ng mga tinta, ganyan. So kaya ganyan, gumagamit ako ng mga marker, no. Pero kaya naman natin gumawa ng mga ng mga poster art na ganito na walang marker. Pero syempre, kung gagawa ka nga ng mga ganitong poster tutorial dito sa ating channel, syempre kailangan ma-visualize na kaagad ng mga nanonood, no, para makita na nila kaagad yung object. Pangit kasi na parang bibigyan pa natin sila ng ng huhulaan, no, ng hint kung ano ba yung gagawin natin, papasabikin pa natin kung ano yung mga object na nandito. Mas maganda yung kung ano yung nakikita nila is yun yung mangyayari, no. Ganun lang kasimple, no. Siguro kung pang matagalang matagalang poster na yung malakihang event, yan pwede kong gawin yun yung mga ganun, no, na hindi ko kailangan ng ng marker kasi kailangan ko pagbuhusan ng oras, no. Pero kasi dito sa mga poster art na ginagawa natin, wala naman tayong income, guys. Hindi naman natin pinagkakakitaan to. Ang gusto ko lang is yung makapag-share ako ng idea, no. Hindi ko pinagkakakitaan to, guys. Legit. Kumikita tayo sa mga commission, pero sa mga ganitong content, wala akong nagiging dito. Wala akong nagiging income dito, guys, no. Hindi ko alam kung may income ba o wala, no. Depende na lang kung may magi-sponsor sa atin, no. Tsaka yung magpapapromote ng mga nila, mga binibenta nilang product, no. Yun, ganun lang naman kasimple. Yun nga, sa mga estudyante na gustong matuto, yun lang yung purpose ng natin, no, channel natin, no. Tsaka yung yung pagre-request natin, isa-isa lang, guys, hindi ganun kadali yun, no. Huwag kayong magalit sa akin na kasi hindi ko kayo nagagawa, no. Hindi ko na minsan kasi nakokontrol yung paggawa natin, no. Marami rin tayong mga ginagawa sa buhay, yun. So ayan, manood lang kayo ng mga ng video dyan. Maraming video dyan sa channel natin. Actually, na nga tayo tumataas na rin yung subscribers natin kasi nakikita ko yung yung algorithm ng videos natin, medyo yun nga, marami ding nanonood siguro. Tsaka marami rin nag-PPM sa atin, lalo na pag nagla-live tayo, no. Nagla-live tayo sa mga channel natin. Ayun, nakakatuwa lang na marami rin palang interesado sa mga ganitong content. Ayun. So yan, tulungan lang tayo, guys. Yun. Ganun lang kasimple. Yun nga, maraming salamat. Kung di ka pa nakasubscribe sa channel natin, mag-subscribe ka na. Tapos yan, kung may mga katanungan ka, mag-PM ka lang sa FB page natin, sasagutin ko agad-agad yung mga katanungan mo, o yung mga suggestion kayo, ganyan. Yun, PM nyo lang ako, guys. Bali, pero mas maganda kung mag-comment kayo dyan, mag-comment kayo ng mga gusto nyong mangyari, mga gusto nyong topic na gawa natin, no. So ganun yung mga gusto ko, may mababasa ako sa comment section, no. Ayoko kasi ng mga PM pa, medyo tamad tayo reply sa mga PM. So yan lang, nakita nyo, di ba, napaka-colorful. So yan, sa mismong gitna, naglagay tayo ng parang papel, no. Ayan, yung papel na yan, tapos dyan parang naglalaro lang yung mga numbers na yan, no. Tapos nakapaligid yung mga iba't iba pang iba't ibang related team about sa math, no. Ayan, meron tayong mga ruler, 'di ba? Yung pie graph, ayan yung bar graph, yung sinasabi ko kanina, yung batang may hawak ng libro. Ayan, 'di ba? May hawak siyang libro. Tapos yan yung jigsaw puzzle natin. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, yung Rubik's cube. Ayan, 'di ba? Tapos yung bata naman nagsusulat. Ayan, ganyan lang kasimple, 'di ba? Ang dali lang, sobrang dali lang ng ng tema na to, no, yung playing with math. Kailan ganyan lang. Tapos dadaanin mo lang siya sa sa visualization, sa visual ng ng poster mo. Hindi mo kailangan gawing critical, no. Pwede rin minsan may pwede ka maglagay ng mga teachers, ganyan. O kaya pwede ka rin maglagay ng mga natapos na kurso dahil sa pag-aaral ng math, ganyan. Pwede yung ganun. Mga architect, engineers, yan, pwede yan, di ba? Mga kursong ganun, no, na may related sa math, no. Mga encoders, ayan, pwede yan. Tapos ayan, nakikita nyo naman yung mga kulay na ginamit natin is matatingkad, 'di ba?
Walang mga patay na kulay. So yun. Tapos yan, ginawa kong parang mga parang buhay na character yung mga numbers no, nilagyan natin ng mata. Ayan, makikita sa mga libro yan eh. Actually, pwede kayong kumuha ng mga ng mga cartoon style no na image. Yung kung ano makikita mo sa mga libro, kung ano yung meron sa libro. Ayan lang, in-apply ko lang naman kasi yan eh, yung may mga mata-mata. So yan, pakita natin yung finished product. Ganyan lang kasimple. Ayan. O, 'di ba? Ganun lang kasimple. Poster na kaagad siya, 'di ba? Ito yung pag dinikit mo sa mga poster na yung mga makalumang poster, ito pa yung mismong aangat eh. Kasi kakaiba siya, 'Di ba? Parang nasa libro lang din, nakita mo lang din sa libro, 'di ba? Ayan, parang pag once na may dumaan na judge, uy, kakaiba to parang iba to Pasok na pasok sa tema, playing with math, 'di ba? Ayun, ganyan lang, 'di ba? So, yun, maraming salamat. Subscribe mo yung channel natin. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits sa next video. Thank you and God bless.